Arthur, alam mo, sobrang nag-enjoy ako kagabi. Bumungis-ngis si Mona. Kahit lasing ako, naalala ko ng galing-galing mo. Maharot at mahina na tawa ang umalpas sa bibig ni Mona. Muli niyang sinilip ang katawan niyang wala ng saplot. Nakita niya pa sa sahig ang napunit niyang panty. Mas lalong humagikik si Mona. Naglasing pa ako kagabi. Mahina niya pang sabi. Akala ko kasi hindi mo na ako sisiputin sa anniversary natin. Alam mo namang pinaghandaan kong staycation natin dito sa beach resort na to. Yung inipon ko ng 3 taon mula sa sahod ko, ibinuhos ko rito para lang maranasan natin ang high-end experience dito. Umungot lang naman ang lalaking katabi niya at niyakap siya palapit. Mahina siyang tumawa dahil nakikiliti siya sa munting balbas ng kanyang boyfriend. Akala ko, hindi ka na rin darating. Malalim ang boses na sabi ng kanyang nobyo. Pero ang nagulat ako, nagsusuot ka pala ng strawberry shortcake na panty? Alam mo naman diba, favorite ko nga si strawberry shortcake, bata pa lang ako. Kumunot naman ang noo ni Mona. Bakit ganyan ang boses mo? Parang may nag-iba? May sakit ka ba? May bahi din naman ng pagtataka ang boses ng binata. Ikaw din, parang may kakaiba sa boses mo. Parang naging daga. Ma-o-offend pa sana siya sa panglalait nito sa boses niya. Kaso, sa paglingon nila ng binata sa isa't isa, malakas silang napasigaw at parehong nahulog sa kama. Nag-agawan pa sila sa kumot kaya walang choice ang kasama niya kundi ang una ng ipangtakip. Sino ka? Bulalas ni Mona at mas talong humigpit ang hawak sa kumot. Ibig sabihin, sa atin may nangyari? Sa'yo ko naibigay ang sarili ko? Sinapo nito ang ulo at pilit iniintindi ang nangyari. Hindi ko alam. Nandito ako dahil hinihintay ko ang girlfriend ko. Natulog muna ako dahil nahihilo ako at pagising ko nasa tabi na kita. Akala ko ikaw si Megan. Kaya sino kong babae ka at bakit ka pumasok sa kwarto ko? Gulong-gulo man ang isip ni Mona, tiningnan niya pa rin ang buong paligid. Pareho lang ng silid na kinuha niya ang silid ng binata. Pero nang makita niyang wala ang mga gamit niya roon, gusto niya nang umiyak ng sobra. Paano ako napunta rito? Nanginginig ang boses na sabi ni Mona. Akala ko kwarto ko to. Anong room number mo? Room 406 ang kwarto na to. Sabi nito sa kanya. Hindi niya na napigilan ng mga luha. Room 407 ako. Sorry. Pakiramdam ni Mona, sarili niya lang ang dapat sisihin sa lahat. Lasing siya at pumasok sa madilim na kwarto na yon. Iniisip niya kung nasaan ang boyfriend niyang si Arthur. Gayunpaman, mas kailangan niyang unahin ang sitwasyon niya ngayon. Dahil mukhang katulad niya, may karelasyon din ang binatang nakasama niya ng isang gabi. Huwag kang mag-sorry. Napabuntong hininga ang binata kahit halatang problemado. I believe na pareho tayong may pagkakamali at pareho nating hindi ginusto ang nangyari. Pero naiintindihan ko kung bakit emosyonal ka. Ako ang nakauna sa'yo. I'm sorry para sa parteng yan. Hindi ko na-realize na hindi pala ikaw si Megan. Pinunasan niya agad ang kanyang mga luha. Okay lang, huwag mo nang alalahanin. Kalimutan na lang natin ang nangyari. At please, ibaon na lang natin sa limot. Nagsinungaling si Mona. Hindi yun okay sa kanya. Hindi kailanman magiging okay. Naibigay niya ang sarili sa taong hindi niya naman mahal. At alam ni Mona na paulit-ulit niya yung pagsisisihan. Naghiwalay sila at nagkasundo na kalimutan ang mga nangyari. Pipilitin nila kahit anong mangyari. Ni hindi nila alam ang mga pangalan ng isa't isa pero wala na siyang pakialam. Yun nga lang, mukhang may iba talagang balak ang tadhana para sa kanilang dalawa. Kahit hindi pa natatapos ang stay ni Mona, umuwi na agad siya. Stress na siya dahil hindi sumasagot si Arthur sa mga tawag niya. Inuusig na rin siya ng kanyang konsensya dahil naibigay niya ang sarili na dapat kay Arthur lamang. Pero mukhang okay lang na hindi makonsensya si Mona dahil mukhang mas wala pang konsensya ang boyfriend niyang si Arthur. Pinuntahan na ni Mona ang apartment ni Arthur. Nang makarating siya sa pintuan nito, nanginginig ang mga kamay niya habang kumakatok. Nasa loob kaya siya? Bakit walang sumasagot? Tanong ni Mona sa sarili. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, tahimik sa loob ng apartment. Iniisip niyang nasa labas lang si Arthur at nakalimutan na namang mag-lock ng pinto. Ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng mga tinig. Buhol-buhol ang mga iniisip ni Mona.
Tahimik siyang pumunta sa pasilyo patungo sa kwarto ni Arthur. Hindi siya sigurado kung ano ang kanyang madadatnan. Sa ibabaw ng kama, nakita niya si Arthur na nakapatong sa ibang babae nito. Mona! Bulalas ni Arthur at gulat na humiwalay sa babae. Nakatayo si Mona sa pintuan at nanginginig ang mga kamay. Anong kalokohan to, Arthur? Nauutal si Arthur at nalaki ang mga mata sa gulat. Mona, magpapaliwanag ako. Lumakad siya palapit at nakakuyom ang mga kamao sa tagiliran. Anong paliwanag, Arthur? Na may kasama ka diyang babae sa kama mo? Katatapos lang ng anniversary natin na walang hiya ka, hindi mo pala sisiputin. Alam mong pinag-ipunan at pinaghandaan ko tapos hindi ka pala pupunta? Yun naman pala, may babae ka rito. Napairap ang babae habang nagbibihis. Sino bang pangit na yan? Nanlaki ang mga mata ni Mona. Anong pangit? Pangmanang lang ang fashion sense ko pero hindi ako pangit. Hindi ako papayag na tawaging pangit dahil parang sinabi mo na rin na pangit ang buong angka namin. Ikaw nga na maitim ang mga singit at pechay. Nilait ko ba? Napailing ang babae. Alis na ako, Arthur. Hiwalayin mo na kasi yan. Wala namang mapapala dyan. Mas masarap ako at hindi boring. Gusto niya sanang hilahin ang buhok ng babae ni Arthur pero pinigilan siya nito. Umalis ang dalaga at nanunuyapang tumawa sa kanya. Nanggigigil siya na hindi niya masaktan kaya si Arthur ang kanyang napagbuntonan. Paulit-ulit niyang hinampas ang manloloko niyang boyfriend. Namumula ang mukha ni Arthur sa guilt at pagkapahiya. Mona! Aray! Aray ko, tama na. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nanlaki ang mga mata ni Mona at hinihingal. Sang banda sa ginagawa mo sa akin ang hindi mo sinasadya? Naiinis na napakamot sa ulo si Arthur. Kasalanan mo rin naman kaya ako naghanap ng iba. Hindi mo gustong ibigay ang sarili mo sa akin. Palagi mo na lang akong pinipigilan. Palagi kang umaayaw kapag mag-aaya ako. Naninikip ang dibdib ni Mona. Yan ang palusot mo? Ako pa talaga? Niloko mo ako dahil hindi ko binigay ang sarili ko sa'yo? Yan ang katuwiran mong gunggong ka? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mona. Pinaghandaan ko ang anniversary nating dalawa dahil handa akong ibigay ang sarili ko sa'yo, Arthur. Handa na akong bumigay at magtiwala sa'yo. Pero manloloko ka pala. Mabuti na lang hindi ko na ibigay sa'yo. Sandali siyang huminto sa pagsasalita at isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero alam mo kung anong nakakatawa sa lahat ng to? Nakipag one night stand ako. Ang inuungot mo sa akin, ibinigay ko sa ibang lalaki. Sa isang lalaking mas hot, mas gwapo at mas mabango. Napunit pa ngang panty ko sa sobrang gigil sa akin. Naninikip ang dibdib ni Mona. Hindi siya ganoon kabulgar magsalita. Hindi niya rin naman sinasadya ang nangyari sa kanila ng estranghero. Alam niyang mali rin ang kanyang ginagawa. Pero nasasaktan talaga si Mona sa ginawa sa kanya ni Arthur. Kaya gusto niya rin saktan ng binata sa paraang iyon. Gusto niyang iparamdam din kung paano ang pinagtaksilan. Napalitan ng galit ang mukha ni Arthur. Anong sinabi mo, Mona? Ganun mo kadaling binigay sa ibang lalaki ang sarili mo. 2 taon na kitang tinatanong about dyan. At ngayon malalaman ko na nagpagalaw ko na sa iba. Mas lalo siyang tumingin nang naghahamon kay Arthur. At least, yun lang. Hindi ko intensyon. Kung sumipot ka, hindi sana ako mapupunta sa maling kwarto. Eh ikaw, nanloko ka. At sure ako na ilang beses mo nang ginagawa sa akin to. Huwag mo kong husgahan. Mas okay na binigay ko na lang sa estranghero ang sarili ko kesa sa lalaking manloloko katulad mo. Isa pang hampas sa dibdib ang ibinigay niya kay Arthur. Tapos na ako sa'yo. Mag-break na tayong dalawa. Sinubukan pa siyang pigilan ng binata. Teka lang. Ano ba? Naiirita niyang tanong. Mataman siyang tiningnan ni Arthur. Paano yung tuition fee ng kapatid ko? Sabi mo, ikaw ang sasagot nun, di ba? Napasinghap si Mona at hindi makapaniwala. Ang kapal ng mukha mo. Break na nga tayo. Bakit aasahan mo pang ako magbayad ng tuition fee ng kapatid mo? Nek-nek mo, manigas ka dyan. Gampanin mo ang pagiging breadwinner mo sa pamilya mo. Che? Tinalikuran niya si Arthur na makapalang muka. Kahit nasaktan niyang damdamin ng binata, pakiramdam ni Monay siya pa rin ang talo. Dahil sa kanilang dalawa, batid niyang siya ang mas higit na nasasaktan. Gayunpaman, kahit sobrang malas sa pag-ibig, inabalan niya na lang ang sarili sa trabaho. Kailangan niyang gawin yon para may kabuluhan naman ang kanyang buhay. Sa pagkakataong yon, iisipin niya muna ang kanyang sarili.
Pero may darating sa buhay ni Mona na talagang magpapabago ng lahat. Ano ba yan, Mona? Tanong ng kaibigan niyang si Evelyn. Baka naman may nakain kang panis na pagkain. Naduduwal ka, pumunta ka na kaya sa ospital. Baka mamaya malalayang lagay mo. Mag-leave ka muna. Mag-leave ka muna. Napabuntong hininga si Mona. Hindi ko nga alam. Iniisip ko baka sa nakain ko lang na spaghetti kanina. Kaso ilang araw na akong ganito. Tapos palagi na lang akong inaantok at masakit ang ulo ko. Mataman siyang tiningnan ni Evelyn. Hindi kaya buntis ka? Magsabi ka nga sa akin. Bago ba kayo maghiwalay ni Arthur, may nangyari ba sa inyo? Wala. Tanggi agad ni Mona. Hindi ko ibibigay ang sarili ko sa manloloko na yon. At ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ako buntis. Pinamaywangan siya ng kaibigan niya. Paano mo ipapaliwanag yung nararamdaman mo? Ganyan-ganyan ang ate ko nang magbuntis sa pamangkin ko. Pero sa bagay, paano ka nga naman mabubuntis? Naudot nga ang pagsuko mo sa cherry pop mo, di ba? Napakagatlabi si Mona. Actually, nasuko ko na. Naibuga ni Evelyn ang iniinom na tubig. Kanino? Kay Arthur? Umiling siya kaagad. Kay hindi ko kilala. Ito kasi, nung anniversary namin, diba, hindi nga sumipot si Arthur. Sa sobrang sama ng loob ko, kahit first time kong uminom pa rin ako tapos nalasing ako. Hindi ko alam, mali pa lang napasok ko na kwarto. Bukas pa yung room niya at nakalimutan din mag-lock. Tapos tong lalaki, nahihilo dahil uminom ng gamot. Akala niya naman, ako yung girlfriend niya na pumasok sa kwarto nila. Kaya yun, boom, may nangyari sa amin. Nung umaga na nga lang kami nagkagulatan. Laglag ang panga ng kanyang kaibigan. Napayuko na lang si Mona. Hindi niya naman din inasahang mangyayari yon. At ang kinatatakutan niya, paano kung tama ang sinabi ni Evelyn? Paano nga kung buntis na siya? Magpa-check up ka na, Mona. Bulalas ni Evelyn. O ano, gusto mo, ibili kita ng pregnancy test. Subukan mo lang. Ayaw niyang tanggapin ang sinasabi ng kanyang kaibigan pero marahan siyang tumango. Sige, pero mamaya na pag-uwi ko, kinakabahan talaga ako. Sana hindi ako buntis. Lagot ako sa nanay ko kapag nabuntis ako. Sasabihin nun, kaladkarin pa ako. Ang mga ate ko kasi binigay ang mga sarili nila after ng kasal. Napairap naman si Evelyn. Ganon ka rin naman, Mona. Alam kong pinapahalagahan mo ang mga turo ni Tita Tony. Na-pressure ka lang naman na isuko yan dahil sa walang hiyang Arthur na yon. At yan, mukhang ayaw talaga ni Lord na bumagsak ka sa lalaking ganon. Kasi biruin mo, sa ibang lalaki mo na ibigay yan. Napabuntong hininga na lang si Mona. Ayaw na muna niyang mag-isip ng kung ano. Hiling niya na lang na sana hindi siya buntis. Dahil kung mangyari man, hindi niya alam kung paano sasabihin sa nanay niya kung sino ang ama ng bata. Nang matapos ang trabaho, sabay na silang umuwi ni Evelyn. Dumaan sila sa pharmacy para bumili ng pregnancy test. Bago umuwi, bumili na rin muna sila ng balot. Nung isang araw pa kasing nag-crave ang kaibigan niya roon, kakainin niya na sana ang sisiyo ng may ale na namamalimos sa kanya. Iha, baka may kaunti kang pagkaing maibigay sa akin. Kahit kaunti lang. Saad nito sa kanya. Mabilis namang bumili ng nakakabusog na pagkain si Mona para sa matandang babae. Eto po, kumain po kayo ng marami. Sisig po yan. Masarap po yan. Ito rin po ang pera. Itago mo po ng mabuti. Baka makuha pa po yan sa inyo. Napangiti ang ale at tinanggap ang inaabot niya. Salamat, sobrang bait mo. Gusto kong ibalik sa iyo ang kabutihan mo. Pwede ba kitang hulaan? Mahinang tumawa si Mona. Huwag na po, hindi po ako naniniwala sa hula. Saka baka mamaya mahulaan mo pa po na oras ko na. Nakakatakot naman po yun. Ngumiti naman ang matanda sa kanya. Hindi, iha. Sa liwanag ng mukha mo, nakikita kong magiging mahaba pa ang buhay mo at magiging masaya ka. Buntis ka, hindi ba? Nagkatinginan sila ni Evelyn. Napalunok si Mona at umiling. Eto po talagang si Lola, joker po kayo. Hindi po ako buntis, pero marahan na nitong hinila ang palad niya. Magiging babae ang anak mo. Nakikita ko rin na magiging masaya ka sa buhay mo kahit parang huli na. Malas at swerte ka sa pag-ibig. Malas dahil magmamahal ka ng lalaking may mahal ng iba. Medyo natawa naman si Mona. Hindi ko po gagawin yon. Sinasabi niyo po ba na baka maging kabit po ako? Marahang umiling ang ale.
Hindi ko lubos na makita ang kapalaran mo, pero ang nakikita ko sa'yo, kahit huli na, magmamahal ka pa rin ulit. Magiging masaya ka at 3 beses kang ikakasal. Tiningnan niya ng mabuti ang matanda. Hindi niya gustong ikasal ng 3 beses. Ibig sabihin, 3 beses siyang mabibigo sa pag-ibig. Hula lang naman yon at hindi siya naniniwala. Pero hindi niya gusto ang ganoong ideya. Pagkatapos nilang kumain sa labas, naglakad na lang sila pa uwi. Walang ibang ginawa si Evelyn kundi lumamon ng lumamon. Ang isip ni Mona, gayon paman, milya-milya ang layo. Nahuhulog pa rin siya sa mga salita ng matandang babae na kanyang tinulungan. Sinubukan ni Mona na iwaksi ang bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib, pero nagtagal pa rin yon. Parang nagmumulto sa kanya ang hula ng matandang babae. Hindi ko maiwasang isipin ang sinabi niya. Ungot ni Mona at napabuntong hininga. Lumingon sa kanya si Evelyn at nakakunot ang noo. Tungkol sa matandang babae? Yung kanina ba? Ano nga ulit ang sinabi niya sa'yo? Napabuntong hininga si Mona at hinimas ang batok habang patuloy sila sa paglalakad. Sabi niya na parang malas ako sa pag-ibig. Kumunot ang noo ni Evelyn na halatang naguguluhan. Malas? Estranghero lang naman siya. Huwag mo nang isipin yon. Hindi mo siya kilala, Mona. Napakagatlabi si Mona. Alam ko naman yon. Kaya lang ang hirap isang tabi. Hindi pa tayo sure kasi hindi pa ako nakakapag-check. Paano niya nalaman na buntis ako? Nilunok muna ni Evelyn ang kinakain nito. Eh di, tumingin siya sa mukha mo. Hindi ba may mga ganoong gut feeling ang matatanda? Nalalaman agad nila kung buntis o hindi ang babae. Hula lang yon, walang magkakatotoo. Pero duda pa rin talaga si Mona. Hindi siya mapakali sa mga salita ng matandang babae. Pakiramdam niya ay magkakatotoo ang mga sinabi nito. Bahagyang bumagal ang paglalakad ni Mona. Alam ko, pero sinabi rin niya na 3 beses akong magpapakasal. 3? Ibig kong sabihin, 3 kasal, Evelyn? Ayoko nun. Ayokong mabigo ng paulit-ulit. Gusto ko nga kung sinong first ko, siya na rin ang last. Tapos sasabihin sa akin na 3 beses akong magpapakasal? At nakakapagod lang ang ideya na subukang muli na magmahal. Like, kung mangyayari yun sa akin, ibig sabihin, utu-utu talaga ako sa pag-ibig. Napailing si Evelyn at hinawakan ang braso niya. Hinahayaan mo ang kanyang mga salita na magkaroon ng masyadong maraming espasyo dyan sa utak mo, Mona. Yun ay opinyon lang ng isang tao. May sarili kang landas na tatahakin. Sarili mong mga pagpipilian dapat gawin. Huwag mong hayaan ang pananaw ng ibang tao na ibahin ang daloy ng buhay mo. Baka kasi kapag sobra mo pang inisip, ang tendency, maniwala ka at talagang mangyari. Hindi ka agad nakasagot si Mona. Sa halip ay hinayaan na lang niya na manatili ang katahimikan sa pagitan nila. May punto rin naman ang kaibigan niya pero paano kung tama siya? Tanong ni Mona na parang kinakausap ng sarili niya. Paano kung nauwi ako sa 3 bigong pagsasama? O mas malala pa, paano kung wala akong mahanap na tunay na magmamahal sa akin? Tumigil sa paglalakad si Evelyn at humarap sa kanya. Mona, makinig ka sa akin. Hindi kasing labo ng mga mata mo ang buhay mo. Wala namang makakalam ng hinaharap talaga. Pwera na lang kung si Lord. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang susunod na mangyayari sa buhay mo. Ikaw ang gagawa ng choices na mayroon ka. Piliin mo kung sino ang mamahalin mo, mananatili sa buhay mo, at kung sino ang hindi. Hindi naman kasi parang magic ang love na wala kang magagawa. Pwede din namang matutong magmahal. Natututunan yon. Saka kung hindi gumana ang unang relationship, it doesn't mean na utu-utu ka. And it doesn't mean na end of the world na. Napatingin si Mona sa dalaga. Pero sana hindi talaga totoo, no? Kasi ayaw ko naman at 3 lalaki ang dumaan sa buhay ko. At lahat binigay ko ang sarili ko. Lumambot ang ngiti ni Evelyn at naging banayad ang tingin sa kanya. Lahat naman yata ng tao, Mona, may mga bagay na hindi gumagana sa parang gusto natin. Okay lang din naman na magkamali kahit minsan. Ibig sabihin lang, natututo tayo, nag-grow at nag-move forward tayo sa buhay. Hindi ka failure kung magpapakasal ka man ng 3 beses, Mona. Naramdaman ni Mona na gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Dapat nga sigurong hindi niya na masyadong isipin ang sinabi ng matandang babae. Kailangan niyang magtiwala muli sa sarili para maniwala na siya ang bubuo ng sarili niyang kinabukasan. Okay, usal ni Mona.
Pinulupot ni Evelyn ang isang braso sa braso ni Mona. Hinila siya habang nagpapatuloy sila sa paglalakad. And hey, kung ikakasal ka ng 3 beses, 3 beses din ako magiging maid of honor, diba? Tumawa ng mahina si Mona. Nababawasan ng tensyon sa kanyang dibdib. Ayoko nga. Basta isa lang. Sa isang lalaki lang ako magpapakasal. Kung mag-fail man, hindi na ako magpapakasal sa iba. Nang makauwi silang dalawa sa apartment nila, mas lalong gumaan ang pakiramdam ni Mona. Ano man ang sinabi ng matandang babae sa kanya, siya pa rin ang gagawa ng mga desisyon niya sa hinaharap. Ipagkakatiwala niya na lang kay Lord na may magandang plano ito para sa kanya. At kasama sa mga plano ng Diyos kay Mona, ang mabuntis ng lalaking halos estranghero sa kanya. Mona, makinig ka sa akin. Huminga ka lang ng malalim, okay? Mabagal, malalim na paghinga. Sabi ni Evelyn at pilit siyang pinapakalma sa paghikbi. Masyadong malakas at masyadong desperado ang kanyang pag-iyak. Sino ba naman kasi ang hindi maiiyak sa kanyang sitwasyon? Nabuntis siya at hindi niya kilala kung sino ang ama. Naguguluhan, natatakot at nalilito si Mona. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Isang pagkakamali yon na hindi niya na maibabalik pa. Paano niya sasabihin sa kanyang ina sa probinsya, sa mga ate niya na pinagtulungan siyang pag-aralin? Madidismaya ang mga ito sa kanya. Inayos ni Mona ang buhay niya pero yon at magpapabuntis pala siya nang hindi pa kasal at sa lalaking hindi niya pa kilala. Parang naririnig ko ng dragonesa kong mama sa isipan ko. Mas lalong napaiyak si Mona. Siguradong may tatalo na naman kay Andrew E. at Glock Knight sa pagrarap. Biglang natawa si Evelyn at bahagyang hinampas ang kanyang braso. Kaloka ka? Hindi ko alam kung matatawa ako sa'yo o maaawa eh. Oh, yang sipon mong yellow, lumalabas na. Malakas naman siyang suminga sa tissue na ibinigay ng kaibigan niya. Paano kapag lumabas tong anak ko? Kapag tinanong niya, Mommy, nasaan pong daddy ko? Ano isasagot ko? Anak, hindi kasi kilala ng mami mo ang pumunit ng panty ko na strawberry shortcake. Ano? Ganong conversation ang mangyayari sa amin ng anak ko? Ayoko nun, Evelyn. Please, Mona, tama na. Kaya siguro ako tumagal ng kaibigan mo kasi palagi mo akong pinapatawa kahit may problema. Tawang-tawa na sabi ni Evelyn. Kailangan mong kumalma. Huwag ka nang umiyak ng sobra dyan. Baka makaapekto pa sa baby mo. Bumagal ang mga hikbi ni Mona habang sinusubukan niyang sundin ang mga utos na Evelyn. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Pero seryoso, ang gulo, Evelyn. Sa wakas ay nasabi ni Mona. Ni hindi ko nga alam kung sino siya. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya. At kung mahanap ko man, paano ko sasabihin? May girlfriend yung lalaki. Kahit hindi sinasadya, parang panloloko pa rin yon. Saka mukhang mahal na mahal niya yung girlfriend niya. Nang kinaumagahan nang malaman niyang ibang babae ang katabi niya, sobrang guilty siya. Tinawagan niya pa nga nun eh. Rinig ko ang sakit sa boses ng nakabunti sa akin. Ayaw kong makasira ng ibang relasyon. Napabuntong hininga ang kanyang kaibigan. Mukhang naguguluhan din sa sitwasyon na napasukan niya. Magiging okay ka, kayo ng anak mo. Dadaan lang ang problema na to sa buhay mo, Mona. At hindi ka nag-iisa, okay? Dito lang ako sa tabi mo. Hindi ko alam kung sino ang ama pero palalakihin ko tong anak ko. Sabi ni Mona at medyo nanginginig pa rin ang boses. Hindi siya handang sabihin sa lahat na buntis na siya pero kailangan niyang harapin iyon. Realidad niya ang sitwasyon niya ngayon kaya dapat maging matapang siya. Subalit hindi yata siya hahayaan ng universe na mag-isa siyang harapin ang maging magulang sa anak niya. Isang araw, naglalakad si Mona pa uwi. Kagagaling niya lang sa kumpanya. Nag-resign muna siya para naman makauwi siya sa probinsya at doon manatili hanggang sa makapanganak na siya. Nasa gilid na siya ng kalsada nang makakita siya ng matandang lalaki na mabagal na tumatawid. Bahagya siyang tumakbo at inalalayan ang matandang lalaki. Tulungan ko na po kayo. Napangiti naman ito sa kanya. Salamat, iha. Sumilay din ang ngiti sa kanyang mga labi. Saan po ba kayo pupunta? Dapat kapag mga ganito, nakikiusap na lang po kayo o kaya may kasama po kayo kapag lumalabas. May kasama naman ako, iha. Saad ng matandang lalaki sa kanya. Gusto ko lang talagang pumunta sa paborito naming restaurant ng asawa ko. Namimiss ko ang mga araw na doon kami nagde-date. Miss ko na rin ang kare-kare nila. Mahina siyang tumawa.
Natutuwa siya sa matandang lalaking tinulungan niya. Halatang mahal na mahal nito ang asawa. Lolo! Bulalas ng isang binata. Lolo Kiko, bakit naman po kayo umalis sa opisina nang hindi nagpapaalam at walang kasama? Paglingon ni Mona, hindi niya inasahan na makita ang binatang nakabuntis sa kanya. Bahagya rin itong natigilan at bakas ang recognition sa mukha. At sa wakas, nalaman niya na rin ang pangalan nito. Jason, pasensya na, sabi ni Lolo Kiko. Alam kong abala ka sa mga meeting kaya hindi na kita inistorbo pa. Napabuntong hininga si Jason, humakbang palapit sa kanila at saglit na sumulyap sa kanya. Salamat sa pagtulong sa lolo ko. Tipid siyang tumango. Wala yon. Lumingon sa kanya si Lolo Kiko. Ano nga palang pangalan mo? May gagawin ka ba ngayon? Halika, samahan mo ako sa restaurant. Siguradong magugustuhan mo rin ang kare-kare doon. Nagkatinginan muna sila ni Jason bago siya umiling. Lolo Kiko, ako po si Mona. At sorry po pero kailangan ko na po kasing umuwi. Medyo masama rin po ang pakiramdam ko. Bahagyang nalungkot ang mukha ng matanda. Ganoon ba? Sige. Muli silang nagkatinginan ni Jason. May maliit itong ngiti sa mga labi. Tila nagpapasalamat na umakto silang parang hindi magkakilala. Tinalikuran niya ang maglolo at hinaplos ang kanyang tiyan. Siguro, palalakihin niya na lang ng mag-isang anak niya. Siya rin naman ang may kasalanan. Kaya responsibilidad niya na lang na ilihim. Pero nang makaramdam siya ng hilo, mukhang hindi aayon sa plano ang lahat. At nang mawalan si Mona ng malay, siguradong malabo ng maging lihim at kalimutan ang nangyari sa kanila ni Jason. Kumustang pakiramdam mo? Yun ang bungad sa kanya ni Evelyn. Mata man niyang tiningnan ang kaibigan. Medyo nahihilo pa siya at hindi alam ang nangyayari. Nang maalala ni Mona ang huling mga taong kasama niya, bigla siyang bumangon. Sinong nagdala sa akin dito? Tanong ni Mona. Sumagot naman agad si Evelyn. Lalaki, Jason ang pangalan? Ako ang nakontak niya kasi ako nasa emergency call ng cellphone mo. Stress na stress ka na siguro kaya nawalan ka ng malay. Nanlaki ang mga mata ni Mona. Hindi naman siguro nalaman ni Jason na buntis ako, no? Kumunot ang noo ni Evelyn. Ewan ko lang. Alam ko, umalis na siya pagkatapos kong dumating. At siya na rin ang nagsettle ng bills mo. In fairness, ang gwapo ha? Kaso mukhang masungit. Saka may kasamang girlfriend kanina. Ang nakakagulat, si Megan yon, yung beauty queen na sikat sa social media. Kilala mo ba yon? Napakagatlabi si Mona at umiling. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang, hindi nito nalamang buntis siya. Baka makasira pa sa relasyon nito kung sakali. Pero nagulat si Mona nang makalabas siya ng ospital. Nandoon sa labas si Jason at naghihintay sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap? Napalunok si Mona at tumingin kay Evelyn. Mauna ka na munang umuwi. Mag-uusap lang kami. Pinandilatan siya ng kanyang kaibigan at bumulong pa. Bakit kayo mag-uusap? Magkakilala ba talaga kayo? Kwentuhan mo na lang ako mamaya pag-uwi. Oo na, sige na. Lumayas ka na muna. Kita na lang tayo sa apartment, sabi ni Mona rito. Nang makaalis na si Evelyn, sumakay na si Mona sa sasakyan ni Jason. Namalayan niya na lang na nasa isang restaurant silang dalawa. Hindi naman siya gutom pero pakiramdam niya gusto niyang orderin ng lahat. Hindi sila nag-usap at mas lalong hindi na nakipag-usap si Mona. Dumating na kasi ang maraming pagkain. Gusto mo pa ba? Malalim ang boses na tanong ni Jason. Dumaan naman ang hiya sa kanyang dibdib. Okay na to. Busog na ako. Bakit mo nga pala ako gustong makausap? Mataman siyang tiningnan ni Jason. Wala ka bang sasabihin sa akin? Bahagya siyang nagulat pero dinaan niya naman sa tawa iyon. Wala naman. Gaya ng napag-usapan natin, kinalimutan ko na rin ang nangyari sa ating dalawa. Hindi naman big deal sa akin yon. Pero ang pagkikita nating dalawa sa patwalk kanina, hindi ko sinasadya yon. Marahang umiling si Jason. Alam kong hindi mo sinasadya yon. Palagi na lang pinagkukrus ang mga landas natin. Tumango naman agad si Mona. Kaya nga eh. Pero siguro last na to kasi pupunta na ako sa probinsya namin. Matamang tumingin sa kanya si Jason. Aalis ka? Saan ang probinsya ninyo? Sa Masbate, sagot niya rito. Kaya kung naguguluhan ka o natatakot ka na baka maungkat ang lihim nating dalawa, makakaasa ka na hindi mangyayari yon. Safe sa akin ang secret natin.
Sandaling natahimik si Jason at tila malalim ang iniisip. Muli itong nagsalita. Kumusta kayo ng boyfriend mo? Nalaman niya ba? Pinili ni Mona na magsabi ng totoo. Actually, nalaman niya. Sinabi ko lang para makaganti kahit kaunti. Naiinis kasi ako. Nang umuwi ako galing sa beach resort, nahuli ko siya na may katsok-tsaka na babae. Mariing pumikit si Jason. So, ako talaga? Tumaas ang mga kilay ni Mona. Ha? Anong ikaw? Mariin ang titig ng binata sa kanya. Ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Nabitiwan ni Mona ang mga kubyertos. Paano mo nalaman? Okay, nalaman mo nang sinugod ako sa ospital? Tumango naman si Jason. Oo, bakit? Wala ka bang balak sabihin sa akin? Nung una, gusto kong mag-doubt na baka hindi sa akin ang ipinagbubuntis mo. Pero ako ang nakauna sa'yo. At kung bibilangin ang mga linggo mula nang may nangyari sa atin, ako ang papatak na tatay ng bata. At mas talo ko lang nakumpirma dahil sa sinabi mo na nangyari sa inyo ng boyfriend mo. Napayuko si Mona. Alam niyang hindi basta-basta ang problemang mayroon sila. Gayunpaman, nahihiya talaga siyang pag-usapan iyon. Ang awkward pa, lalo na't hindi nila lubos na kilala ang isa't isa. Magpanggap ka na lang na hindi mo nalaman. Lakas loob niyang tiningnan ang binata. Wala talaga akong balak ipaalam sa'yo. Kasi in the first place, hindi naman kita kilala at ako ang may kasalanan. Ako ang aksidenteng nakapasok sa kwarto mo. Kaya ayos lang sa akin na ako ang magpalaki ng mag-isa sa bata. Kaya ko naman. Sinapo ni Jason ang ulo nito. Naiintindihan ni Mona kung anuman ang naiisip at nararamdaman nito. Ganoon din naman ang kanyang reaksyon nang una niyang malaman ang kanyang kondisyon. Para pang gusto niyang itanggi dati sa sarili niya na buntis talaga siya. Muli siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Umaasang mapanatag din ito katulad niya. Saka alam kong may girlfriend ka. Yung beauty queen, diba? Si Megan. Alam ko na mahal mo ang girlfriend mo. At hindi ko naman intensyon na masira kayong dalawa. Kaya makakaasa ka sa akin na mananatiling lihim ang pagbubuntis ko. Saka ang hindi sinasadyang nangyari sa atin. Bakas ang panghihina sa mga mata ni Jason. Paano ko kakalimutan kung anak ko ang pinagbubuntis mo? Anong gusto mo? Tanong ni Mona. Malaman ng girlfriend mo at malaman niyang may nangyari sa atin? Ayoko magkasira kayong dalawa. Hindi ko gustong makasira ng relasyon ng ibang tao. Saka hindi naman talaga tayo makakilala. Kaya isipin mo na lang na para lang tayong estranghero na dumaan sa buhay ng isa't isa. Napabuntong hininga si Jason at tumingin pa muna sa katawan niya. Tama ka. Mahal ko si Megan. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. That day nang may nangyari sa ating dalawa, hinihintay ko rin siya sa beach resort. May plan ako na mag-propose ng kasal. Pero hindi naman siya dumating. But fine, kung yan ang plano mo, hindi na kita pipilitin. Pero sure ka ba na okay lang talaga sa'yo? Iniisip ko ang bata. Ngumiti si Mona para mapanatag ito. Ang bata, aalagaan ko naman siya. Kaya kong alagaan ng anak ko, huwag kang mag-alala. Natapos ang pag-uusap na yon na hindi mangingialam sa kanya si Jason. Ayaw niyang maguluhan pang binata. Deserve na masira ang relasyon ni Mona dahil nanloko naman talaga si Arthur. Pero si Jason, mahal nito ang girlfriend at gusto pang pakasalan. Hindi niya hahayaang makasira sila ng anak niya sa relasyon ng binata kay Megan. Makalipas ng ilang araw, umuwi na rin naman siya sa probinsya nila sa Masbate. Nagtataka pa ang kanyang inang si Tony kung bakit nag-resign siya sa trabaho. Gustong-gusto niya nang sabihin na buntis na siya, pero hindi niya alam kung kailan siya bubuelo. Gayunpaman, hindi niya na pwedeng patagalin, lalo na at makikita rin namang buntis siya sa mga susunod na buwan. Ma, mga ate, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Halos pabulong na sabi ni Mona. Tumigil ang kanyang ina na naghihiwa ng gulay sa counter. Bakit Mona? Ano ba yon? Tanong ng kanyang ate na si Janice. Napakagatlabi si Mona. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Naduduwag pa rin talaga siyang sabihin. Ang kanyang ina at mga kapatid na babae, noon pa man ay napakahigpit sa mga pinahahalagahan ng pamilya nila. Buntis po ako, ma. Bulalas ni Mona at nanginginig ang boses. Natahimik ang kusina. Natigilan ang kanyang ina at nabitiwan ang kutsilyong hawak. Pati dalawa niyang ate nagulat sa kanyang sinabi. Buntis? Matalas ang boses ng kanyang ina habang dahan-dahang humarap sa kanya. Mona!
Ikaw ay hindi pa kasal. Anong ginawa mo? Ibinaba ni Mona ang kanyang ulo. Iniiwas ang tingin ng nanay niya na ibibreak na ang record ng mga rapper sa Pilipinas. Inaasahan niya ng reaksyon nito. Alam ko, ma. Alam ko, pasensya na po. Nauutal na sabi ni Mona. Nabaluktot ang mukha ni Tony sa pagkabigo at galit at ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na babae nagpalitan ng hindi mapakalin na mga tingin. Ano to? Nasaan si Arthur? Tanong ng kanyang inang si Tony. Nadurog ang puso ni Mona sa pagbanggit ng pangalan ni Arthur. Kinatatakutan niya ang bahaging iyon. Naghiwalay na po kami. Pag-amin ni Mona sa kanyang pamilya. Mas lalo pang nagulantang ang kanyang ina at napalitan ng magkahalong pagkalito at pagkabigo. Naghiwalay kayo? Pero bakit, Mona? Dinadala mo ang anak ninyo. Bakit ka makikipaghiwalay? Huminga ng malalim si Mona at dumidiin sa dibdib niya ang bigat ng lihim. Kasi po si Arthur, niloko ako ni Arthur. Naabutan ko po siya sa kama na may kasamang ibang babae. Saka po, ang ama ng baby ko hindi po si Arthur. Pag-amin ni Mona. Isang estranghero po ang nakabuntis sa akin, ma. Nakipag one night stand po ako sa kanya. Mas lalo na siyang napakagatlabi. Pakiramdam ni Mona, magkakasugat na talaga yon. Kailangan niyang sabihin na intensyon niya ang nangyari. Mas mahihirapan pa kasi siyang ipaliwanag kung paanong napunta siya sa kwarto ni Jason ng gabing iyon. Seryoso ka ba? May galit ang boses na tanong ni Tony. Itinuro ko sa inyong magkakapatid ang tungkol sa ganyan, Mona. Anong sinabi ko? Kung ibibigay mo ang sarili mo, dapat sa asawa mo lang. Nakakahiya ka. Dinaig mo pang mga ate mo na wala pang anak. Nauna ka pa na hindi kasal at kung sino lang na lalaki ang ama. Anong sasabihin ng mga kapitbahay natin dyan? Anong klaseng hangin ang nalanghap mo sa Maynila para gawin mo to sa sarili mo? Lumandas ang mga luha ni Mona. Sorry po, ma. I'm so sorry. Alam ko pong binigo kita. Alam ko pong sinira ko ang lahat ng itinuro mo po sa akin. Ma, please, patawarin mo po ako. Abala siya sa paghingi ng tawad sa kanyang pamilya nang may narinig silang kumakatok sa kanilang gate. Boses yun ng lalaki, kaya ang ate niyang si Christine ang nagbukas. Inayos na muna ni Mona ang sarili. Ayaw niyang ang bisitang dumating, ichismis pa siya sa lugar nila kapag nakita siya. Kaso, paglabas nila sa kusina, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong ginagawa mo rito, Jason? Mataman siyang tiningnan ng binata bago ang kanyang pamilya. Magandang araw po. Ako po si Jason. Nandito po ako para kay Mona. Ako po ang ama ng ipinagbubuntis niya at handa po akong panagutan sila. Umawang ang kanyang bibig. Hindi matanggal ang kanyang tingin kay Jason. Hindi batid ni Mona kung paano nito nalaman ang bahay nila. Pero sa nakikita niya sa binata, mukhang sinundan siya nito. Bakit ka sumunod dito? Hindi mo to dapat ginawa. Natataranta niyang sabi nang silang dalawa na lang ni Jason. Tingnan mo na. Gusto ni Mama na magpakasal na tayong dalawa. Sa tingin mo, makakaalis ka rito sa probinsya nang hindi tayo kasal? Kung ganon, anong gagawin ko? Pinamiwangan siya ni Jason. Simula nang malaman kong buntis ka, hindi na ako matahimik. Imposible naman kasing pabayaan ko na lang kayong dalawa. Nag-aalala ako sa inyong mag-ina. Palagi kong iniisip na haharap ka sa pamilya mo ng ganito. Kaya pinasundan kita nang hindi mo alam. Umawang ang bibig ni Mona. Hindi mo ba iniisip ang girlfriend mo? Masasaktan siya rito sa ginagawa mo. Napabuntong hininga si Jason. Ako nang bahala. Kung tutuusin, kasalanan niya rin naman. Kung sinipot sana ako ni Megan sa beach resort, hindi ka sana mapupunta sa kwarto namin. Isa pa, palagi niya namang pinipili ang career niya as beauty queen kesa sa akin. Hindi ko rin alam kung saan ang lugar ko sa buhay niya. Kumunot ang noo ni Mona. Naghiwalay na kayo? Marahang umiling si Jason. Hindi pa. At hindi ko pa siya nakausap about dito. Wala na naman siya. Hindi niya na naman ako sinipot sa date naming dalawa. At masyado na akong occupied nang malaman kong buntis ka. Nag-aalala ako para sa bata. Sa tingin mo ba talaga, kaya ko na lang na basta kalimutan na may anak ako sa'yo? Mata man niyang tinignan si Jason. Naiintindihan niya naman ang binata. Mukhang matinong lalaki at responsable si Jason para isipin ang anak nila. Gayunpaman, ayaw niyang matrap ito sa kasal na hindi nito gusto. Ayaw niya rin magpakasal sa taong hindi niya naman mahal. Mahal mo ba siya? Kung mahal mo siya, ipaglaban mo. Hindi ka dapat napapagod na ipaglaban siya. At
Gusto mong sa akin maikasal? Hindi natin mahal ang isa't isa. Alam kong alam mo yon. Sunod-sunod niyang sambit kay Jason. Sandaling nag-isip ang binata, bahagyang nahimasmasan sa kanyang sinabi. What if, let's say, after 3 years of marriage, maghiwalay na tayo? After nun, pwede na tayong maghiwalay. Tapos, pumunta sa kanya-kanya nating mamahalin. Sa mukha ng mama mo, tama ka. Mukhang hindi nga siya papayag na umalis ako rito nang hindi tayo kasal. Talaga? Konselang mama ko rito, kaya ganyan yan. Mas matapang pa yan kay Papa. Sabi ni Mona at may bahid ng paninisi. Pagtungtong mo pa lang sa bahay namin, chismis na agad ng mga kapitbahay namin. Sa probinsyang to, kahit medyo modern, conservative pa rin ang mga tao. May plano ka pala na ganito, sana sinabi mo agad. Sa Maynila na sana natin na pag-usapan. Ngayon, paano tayo lulusot sa gulong to? Pareho na tuloy silang nag-iisip. Ayaw nilang maikasal sa isa't isa. Walang sense na magsama sila gayong wala namang pagmamahal. Pero mukhang natunugan yata agad ng kanyang ina ang balak nila dahil bigla na lang silang tinulak ni Jason sa kwarto niya at inilak doon. Mama, wag niyo naman pong gawin to. Hindi kami magpapakasal. Bulalas ni Mona habang kinakalampag ang pinto. Sumigaw naman ang kanyang ina. Hindi kayo aalis na dalawa dyan hanggat hindi kayo na ikakasal. Bukas, dadalhin namin kayo ng ate mo sa munisipyo. Magpapakasal kayo sa ayaw at gusto mo. Ayaw kong sabihin ng mga tao dyan na disgrasyada ka at kalad-karang klase ng babae. Napunta ka lang sa Maynila, naging pokpo ka na. Parang maiiyak na si Mona sa ginawa ng kanyang ina. Anong pokpok? Mama, ang OA mo po talaga. Hindi ganun yon. Akala yata nito, nasa makaluma pa silang panahon. Hindi nito maintindihan na may mga ganong arrangements naman talaga. May anak pero walang relasyon ng mga magulang, okay, hiwalay na. Mahilig ka pala talaga kay strawberry shortcake. Cartoon character yan, di ba? Medyo natatawang tanong ni Jason. Sinamaan niya naman ang tingin ng binata na pinagmamasdan ng kwarto niyang punong-puno ng mukha ni strawberry shortcake. Nakakatawa ka pa dyan. Paano tayo lulusot sa sitwasyon na to? Hindi natin magagamit ang bintana. Maliit lang yan at hindi tayo kasya pareho. Huminga ng malalim ang binata. Magpakasal na nga lang tayo. Okay lang sa akin. May annulment naman. Isa pa, magkakaroon din tayo ng kasunduan. Sa Maynila ka magstay at wag dito habang nagbubuntis ka. Pwede ka sa bahay ko hanggang sa mga naka. Para at least, mamonitor ang baby nating dalawa. Hindi ko kukunin ng bata sa'yo. Pero gusto ko pa rin naman na may rights ako sa kanya. Umupo na rin si Mona at matamang tumingin kay Jason. Sige, pero paano natin gagawin? Lumingon sa kanya ang binata. Kasal tayo pero after mong mga anak, pwede na tayong maghiwalay o pwede rin na mag-extend muna. Bibigyan kita ng penthouse para doon kayo tumirang mag-ina at mabisita ko ang anak natin. Gusto ko rin naman na ako ang magsusustento sa bata. Pero since wala talaga tayong pagmamahal sa isa't isa, bumukod na lang tayo ng tirahan. Magkahiwalay na tayo physically habang pinaprocess ng annulment nating dalawa. Tumango naman si Mona. Pero paano si Megan? Nasabi mo na ba sa kanya? Hindi agad nakasagot si Jason at umiwas ng tingin. Sasabihin ko sa kanya kapag nakabalik na siya. Pilit kong ipapaintindi ang sitwasyon sa kanya. Kapag hindi niya naintindihan, maybe hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Medyo mahirap at parang komplikado pero aayon si Mona sa plano ng binata. Gusto niya ng paraan na parehong mapapadali ang mga buhay nila. Kaya nang kinasal sila ni Jason ang nanay niyang magaling, hindi na naging maligalig pa si Mona. Kailangan nilang gawin yon para makabalik na sa Maynila at hindi na gambalain ng kanyang pamilya. Yun nga lang, bago makauwi, talagang binigyan pa siya ng problema ng mga tito at bayaw niya. Mahina ka pala sa inuman, sana hindi ka na uminom ng ganito. Sermo niya kay Jason habang hinahagod ang likod nito. Medyo naaawa siya na nagsusuka ito. Mukhang hindi rin sanay sa alak sa kanila ang binata. Grabe pa naman uminom ang mga kamag-anak ni Mona. Talagang inaabot na ng umaga at may pakanta pa ng kuko ng agila. Oh, halika na. Dahan-dahan. Ibinagsak niya si Jason sa kanyang kama. Napabuntong hininga na lang siya. Sa sahig na lang siguro siya matutulog. Naghahanda na si Mona sa pagtulog, panay pa rin ang pagdaldal ng lasing na si Jason. Dapat hindi mo sinisisi ang sarili mo, Mona. Napasinok ang binata at inaabot-abot siya sa sahig. Hinampas niya naman ang kamay nito. Ano ba? Baka kung saan pa mapadpad ang kamay mo. Mahinang tumawa si Jason at halatang may tama pa ng alak. Oo nga pala. Ako rin pala.
Kasalanan ko, hindi ko mapigilan. Akala ko ikaw si Megan. Nabuntis ka tuloy. Tumaas ang isang kilay ni Mona. Ewan ko sa'yo, itulog mo na lang yan. Tumawa ulit si Jason. Hindi ako makapaniwala. Pangarap kong may kasal kay Megan na parang swan. Tapos, nauwi ako sa mukhang itik. Mabilis siyang bumangon at masamang tiningnan si Jason. So, sinasabi mong itik ako? Gusto mo bang masapak, ha? Namungay ang mga mata ng binata. Pero okay na ako sa itik. At least, kaya niyang magstay. Kaya niya akong piliin. Hindi na muling nakapagsalita si Mona. Mukhang may problema si Jason sa relasyon nito. At wala siya sa lugar para mangialam pa. Muli na lang humiga si Mona at tinalikuran ito. Itulog mo na lang yan. Maaga pa tayo bukas. Alam kong mahal na mahal mo ang swan mo. At huwag kang mag-alala, tong itik na to, tutulungan kang mag-explain sa kanya kung kailangan mo. Ayaw ko rin naman na masira kayo dahil lang sa isang gabi ng pagkakamali. Tumahimik na si Jason. Sa wakas, mukhang nakatulog na ang binata. Gayunpaman, mukhang si Mona naman ang hindi makakatulog. Nang gabing yon, nagsisink in na lang sa utak niya na kasal na talaga siya sa isang lalaking halos estranghero para sa kanya. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero kung anong ibigay na pagkakataon ng Diyos sa kanya, tatanggapin niya na lang. Pagkarating nila sa Maynila, magpahinga ang unang gusto niyang gawin. Balak nilang itago sa lahat ang nangyari para na rin walang makakaalam na mag-asawa na sila. At para madali na rin kapag hiwalay na sila. Pero mukhang hindi ng nanay niya ang talagang manghihimasok sa kanilang dalawa ni Jason. Hindi ako papayag. Pagtutol ni Lolo Kiko. Kailangan yung magbakasal ulit dito. Babalik-balik kayong kasal na. Ni hindi nyo man lang sinabi sa akin. Kung hindi pa ako magtanong sa sekretary mo, Jason, hindi ko pa malalamang nagpakasal ka sa probinsya kung saan nanggaling si Mona. Lumapit si Jason sa lolo nito. Lo, please wag na. Hindi nyo po naiintindihan ang sitwasyon na to. Nabuntis ko lang po nang hindi sinasadya si Mona. Ang kasal sa kanila, napilitan lang po kaming dalawa dahil sa kagustuhan ng mama niya. Pero lolo, wala po kaming balak na i-work ang mayroon sa amin. Hindi po namin mahal ang isa't isa. At alam mo naman pong girlfriend ko si Megan. Kumunat ang loo ni Lolo Kiko. Anong kabulastugan yan, Jason? Kung ganon, girlfriend mo pa si Megan pero pinakasalan mo si Mona? Hiwalayan mo na si Megan at magpakaasawa ka kay Mona. Nanlaki ang mga mata ni Jason. Lolo, hindi ko kayang gawin yun. Pareho po kaming nagkasundo ni Mona sa bagay na to. Maghihiwalay din naman po kami. Magsasama lang po kami ng maikling panahon para sa bata at para matahimik ang mga kamag-anak ni Mona. Please, Lo, huwag na po kayong mangialam. Umiling si Lolo Kiko at galit na kay Jason. Hindi! Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal ulit kayo. Mas engrande, mas malaki at mas maraming bisita. Para malaman ng lahat na nag-iisa kong apo, may asawa na rin sa wakas at magkakaroon na rin ako ng apo sa tuhod. Nang lumipat ang tingin ni Lolo Kiko sa kanya, naging magiliw ito at hinawakan ang kanyang mga braso. Talaga bang buntis ka, Mona? Ang aking apong nakabuntis sa'yo. Naiilang siyang tumango. Opo. Mas lalo namang napangiti ang matandang lalaki. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na magiging maayos at maganda ang buhay niyong mag-ina. Saka matututunan niyo rin naman ni Jason na mahalin ang isa't isa. Kami ng asawa ko noon, ipinagkasundo lang kami pero hanggang ngayon, kahit wala na siya, mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya alam kong magiging ganoon din kayo ni Jason. Hilaw ang umalpas ng ngiti sa mga labi ni Mona. Hindi niya gusto yon. Alam niyang natututunan ng pag-ibig pero mukhang malabo yon. May Megan na si Jason at hindi rin naman martyr si Mona na magmamahal ng taong may mahal ng iba. Nagkatinginan sila ni Jason na problemado na. Anong gagawin natin? Tanong ni Mona nang mapag-isa na sila ng binata. Kawawa ang girlfriend mo kapag nalaman niya to. Napabuntong hininga si Jason. Wala akong choice kundi ang sabihin sa kanya. Ayaw ko rin na mabulaga siya pagbalik niya rito sa Pilipinas. Baka mas lalo kaming hindi magkaintindihan. Uuwi na rin naman siya. Tumawa na lang si Mona. Basta sabihan mo lang ako kung anong nangyari ha. Kapag hindi mo carry, tutulong ako sa pag-i-explain. Mataman siyang tiningnan ni Jason bago tumango. Yun na nga ang plano nila. Wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-focus sa kanyang pagbubuntis. Yun lang ang tangi niyang ginagawa.
Nasa kanya din naman lahat ng kailangan niya, lalo na si Jason ang gumagastos para sa kanilang mag-ina. Nakausap na rin ni Jason si Megan. Nung una, nagkalabuan ng dalawa. Kaya nang pangalawang beses silang ikinasal ni Jason, mas kitang-kita niya sa mga mata nito ang lungkot. Sa wedding photos nila, hindi niya man lang ito nakitang ngumiti kahit isang beses. "Kumusta kayo ni Megan?" Tanong niya kay Jason habang nakaupo sila sa may dalampasigan. Nasa honeymoon sila pero magkahiwalay ang kanilang mga kwarto. Pareho silang hindi makatulog. Siguro, pareho rin silang kakaibang nararamdaman sa lahat ng nangyayari sa buhay nila. Napabuntong hininga si Jason bago sumagot. "Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang iyak niya nang sinabi kong nabuntis kita at kasal na tayong dalawa. Ayoko sanang sabihin sa kanya, lalo na't may upcoming beauty pageant siya. Pero masyado tayong pinipressure ni Lolo Kiko. Hindi ko alam kung maayos pa ba kaming dalawa." "Sinabi mo ba ang plano nating dalawa at kung ano ang tunay na nangyari?" Tanong muli ni Mona. Marahang tumango si Jason. "Oo, pero kahit naman yata sino, mahihirapang intindihin ang sitwasyon nating dalawa. Umaasa lang ako na maiintindihan niya at bumalik pa rin siya sa akin. Umaasa ako na pagkatapos ng lahat ng to, bumalik si Megan dahil mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya." Hinagod niya ang likod ni Jason. "Think positive lang. Magkakabati rin kayo. Isang araw, marirealize niya na worth it ka pang mahalin kasi mahal mo siya at ipinaglalaban mo pa rin siya." Tipid na ngumiti si Jason. "Salamat, Mona." Hangad niyang masunod sa mga plano nila ang lahat. Hangad rin ni Mona na matapos na sila mula sa komplikadong sitwasyon na mayroon sila. At mukhang kahit tila kay gulo ng mga nangyayari sa kanila ni Jason, may isang tao na sinusubukang intindihin iyon. "Talaga bang hindi kayo nagkaroon ng relasyon ni Jason?" Naluluhang tanong ni Megan sa kanya. Marahan naman siyang umiling at ngumiti sa dalaga. "Wala, promise. Sobrang pure na pagkakamali lang talaga ang nangyari. Magkakaroon na kami ng anak at may connection lang kami dahil sa bata. Mahal ka ni Jason. Sana bigyan mo pa ng pagkakataon ng pagmamahalan ninyo. Pakiramdam ko kasi kapag naghiwalay talaga kayo ng tuluyan, nakasira lang ako ng relasyon ng iba. Ayoko nun. Saka may annulment naman. Maghihiwalay din naman kami agad. Talagang napilitan lang kami dahil parehong maligalig both sides ang mga kamag-anak namin." Napakagatlabi si Megan at nakita niyang bahagyang umaliwalas ang mukha nito. "Thank you sa pag-assure sa akin na wala talagang namamagitan sa inyo bukod sa nabuntis ka niya. At oo, mahal ko pa rin si Jason, kaya babalikan ko siya at pilit na uunawain ang sitwasyon nating tatlo. Hindi ko rin naman gusto na pabayaan ni Jason ang anak niya." Napangiti si Mona nang hawakan ni Megan ang kamay niya. Sweet at mabait na klase ng babae ang girlfriend ni Jason. Hindi na siya nagtataka kung bakit mahal na mahal ito ng ama ng anak niya. At ang pagmamahal na yon, hindi niya gustong sirain sa kahit na anong paraan. Nagsama na nga sila sa isang bahay ni Jason, pero para lang silang magkaibigan. Sinasamahan siya nito sa mga check-up at kung ano-ano pang kailangan niya sa pagbubuntis. Ganoon din si Lolo Kiko na halos paulanan na siya ng mga regalo at pagkain. Kapag naglilihi siya, binibigay agad ng maglolo sa kanya. Samantala, lihim na nananatili ang relasyon ni Jason kay Megan. Hindi pwedeng malaman ng iba lalo na't ang alam ng lahat kasal na sila nito. Isa pa, aspiring beauty queen si Megan at makakasira sa imahe nito kapag nalaman ng lahat ng tao. Sikat na model pala ang girlfriend ni Jason, pero dahil ambisyon maging beauty queen, hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang corona. Kaya talagang madalas na busy at may out of the country si Megan. "Ma'am, may nagpadala po ng pagkain." Nakangiting sabi ng kasambahay. "Mukhang galing po kay Sir Jason." Nang buksan niya yon, napangiti siya nang makita ang mga hilaw na mangga. Inungot niya lang yun kay Jason dahil talagang parang maiiyak na siya kapag hindi nakakain. Tinawanan nga siya nito habang kausap niya sa cellphone. Kaya masaya si Mona na nagpahanap talaga ito ng hilaw na mangga para sa kanya. Kinuha ni Mona ang isa sa mga pink na damit at lumingon kay Jason. "Ano sa tingin mo?" Saglit na sinulya pa ni Jason ang hawak niya at pagkatapos, ibinalik ang tingin sa rak ng puting damit na kanina pa nitong tinitingnan. "Sa tingin ko, mas magandang puti. It's neutral, malinis at simple. Hindi kailangan ng anak natin ng may kulay." Pero babae siya, Jason. Hindi napigilan ni Mona na magprotesta. "Gusto kong magkaroon ng damit na cute si Audrey. Hindi mo naiintindihan kasi hindi ka naman babae. Baby girl ang anak natin ha.
Ang boring kaya ng puti, nagkibit balikat si Jason at hindi umalis ang mga mata sa puting damit. Unisex ang puti mo na. Saka maliit pang anak natin. Hindi niya ma-appreciate agad ang mga damit na may kulay. Namula ang mukha ni Mona sa frustration. Ayoko nga ng puti. Lumipat ang mga mata ni Jason sa kanya. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Mona habang hawak ang pink na damit. Gusto niyang maintindihan ni Jason para na siyang maiiyak sa simpleng bagay na yon. Nag-crack ang boses niya at hindi niya na maitago pa. Bakit kailangan laging tungkol sa gusto mo, Jason? Bakit hindi mo makita ang nakikita ko? Maganda nga ang pink. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Napakurap si Jason sa gulat. Mona, umiiyak ka ba? Nakagat niya ang labi. Galit sa sarili dahil sa pagiging emosyonal. Ngunit hindi niya talaga mapigilan. Hindi rin siya sigurado kung bakit sobrang sakit. Nagbago ang ekspresyon ni Jason. Humakbang ito palapit sa kanya. Bigla na lang tumawang asawa niya at hinila siya sa isang magiliw na yakap. Okay, wag ka nang umiyak. Natatawang sabi ni Jason. Hindi ko sinasadyang magalit ka. Ngumuso si Mona at nagulat sa biglaang pagiging malambing ni Jason. Hindi siya humiwalay at hinayaan ang sarili na humilig dito. Parang pamilyar ang yakap ng asawa niya ngunit tila napakalayo rin. Hindi yon ang uri ng yakap na nagpaparamdam sa kanya ng pagmamahal na gusto niya. Okay, fine. Kukunin na natin pareho. Sabi ni Jason at may halong saya sa mga mata. Pink at puti. Masaya ka na? Marahan na lang siyang tumango. Tinalikuran niya na si Jason at ibinalik ang atensyon sa mga racks ng mga damit. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Hindi makatingin si Mona at nagkunwaring okay ng mga bagay-bagay. Napakahirap tanggihan ng katotohanan. Hindi niya inaasahan ang kasal nila pero ngayon, nahuhulog na siya sa lalaki na una pa lang, hindi naman talaga sa kanya. Hindi siya mahal nito sa paraang gusto niya. At habang sabay nilang palalakihin ang kanilang anak, hindi yun magiging isang pamilya katulad ng iba. May mahal ng iba si Jason. Yun ang totoo na unti-unting nagiging mahirap para kay Mona. Nahuhulog na siya kay Jason sa kabila ng lahat ng dahilan na hindi niya dapat maramdaman iyon. Pinunasan ni Mona ang mga luha at tinakpan ng sakit sa likod ng isang ngiti na alam niyang hindi naman totoo. Salamat sa pag-compromise palagi. Of course, para sa baby. Nakangiting sabi ni Jason. Tumango siyang muli pero sa loob-loob ni Mona, nadudurog ang puso niya ng paulit-ulit. Pero kung tutuusin, si Megan ang kabit at ibang babae kasi kasal na kayo ni Jason. Sabi ni Evelyn at hinawakan ang tasa ng kape nito. Sinaway niya naman agad ang kaibigan. Manahimik ka nga. Huwag mong tawagin ganyan si Megan, okay? Mahal na lang isa't isa. Sila ang nauna, kaya ako ang kontrabida sa relasyon nilang dalawa at hindi si Megan. Kau talaga. Sinikap ni Mona na ilayo ang sarili mula sa kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi nakaligtaan ni Evelyn na hindi mapansin. Alam mo, hindi mo ako maluloko, Mona. Sabi ni Evelyn. Nagtaas ng kilay si Mona. Ano na naman? Napailing ang kanyang kaibigan. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya. Nakikita ko sa mga mata mo kapag kinakausap mo siya. Nahuhulog ka na kay Jason, hindi ba? Napawi ang ngiti ni Mona at mabilis siyang umiling. Hindi! Ano ba namang sinasabi mo? Mali ka. Ginagawa lang namin ang pinakamabuti para sa baby. Yun lang, wala nang iba. Napabuntong hininga si Evelyn at medyo nadismaya. Mona, hindi mo ako kayang lokohin. Matagal na kitang kilala. Madaling mahulog ang loob mo sa mga sweet at mababait na lalaki. Ganun na ganun si Jason sa'yo. Kumikirot ang dibdib ni Mona. Sinusubukan lang namin gawin ang makakaya namin para sa anak namin. Yun lang yun. Huwag mong bigyan ng kulay. Umiling si Evelyn at bahagyang natawa. Sweet at maalalahanin siya dahil sa baby ninyo, Mona. Hindi dahil gusto ka niya. Pinapaalalahanan lang kita dahil baka makalimutan mo. Ginagawa niyang sa tingin niya'y tama, ngunit hindi nangangahulugan na mahal ka na niya. Kailangan mong bantayan ang puso mo. Ayokong masaktan ka na naman dahil sa pag-ibig. Pakiramdam ko tong sitwasyon mo ngayon, mas masakit pa sa ginawa sa ni Arthur noon. Naninikip ang dibdib ni Mona. Gusto niya pa sanang i-deny, pero sa bawat sandali na nagiging mabait si Jason sa kanya, sa tuwing hinihila siya nito sa hindi inaasahang yakap o inaaliw kapag umiiyak siya, hindi niya maiwasang mahulog. Hindi ako nahuhulog sa kanya. Giit ni Mona,
bagamat parang hungkag ang mga salita kahit sa kanya. Nagkasundo kami, Evelyn. Alam naming dalawa kung hanggang saan lang ang connection na mayroon sa amin. Maghihiwalay na kami pagkatapos kong manganak. Paunti-unti na. Kapag nagawa na namin yon, wala na rin namang magagawa si Lolo Kiko. Hindi niya mapipilit ang apo niya na panindigan ako at ayaw ko rin namang mapilitan lang sa akin si Jason. Humalukip-kip si Evelyn at halatang hindi kumbinsido. Nasasabi mo yan, pero nakikita ko sa paraan ng pagsasalita mo tungkol sa kanya. Sinusubukan mong kumbinsihin ang sarili mo na wala kang nararamdaman dahil alam mo na masasaktan ka kapag nasira ang lahat. Hindi alam ni Mona ang isasagot. Naiinis siya na tama si Evelyn. Sa tuwing nandiyan si Jason para sa kanya, nararamdaman niyang init na namumulaklak sa kanyang dibdib. Para sa kanya, hindi lang tungkol sa baby nila ang lahat. Tinitigan na lang ni Mona ang kanyang inumin. Titigil ako. Pipigilan kong damdamin na to. Ayokong masaktan. Kaya gagawin ko ang lahat para maglaho to. Lumambot ang mukha ni Evelyn at puno ng pag-aalala ang mga mata. Mona, hindi mo makokontrol ang puso mo. Pero alam ko rin naman na matapang ka at mabilis ka rin makabangon. Basta, pakiusap. Ingatan mong puso mo dahil hindi naman titigil ang koneksyon ninyo. May anak kayo. Pumikit si Mona at dahan-dahang tumango. Magiging okay ako. Mag-focus ako sa baby. Sa mga lumipas na buwan, pilit pinigilan ni Mona ang kanyang sarili. Malapit na rin naman siyang manganak, kaya kaunting panahon na lang. Minsan ay namamangha na lang din siya sa sarili niya na kaya niya palang itago ng ganoon ang kanyang damdamin. At mukhang magtatagal pa yon dahil sa kagustuhan ni Jason. Ibig sabihin, magstay kami rito ni Audrey hanggang sa maka 3 years old siya? Tanong ni Mona sa kanyang asawa. Tumango naman si Jason. Oo, dito muna kayo sa bahay ko. Para naman maalagaan ko rin ang baby pa itong si Audrey. Iba rin kasi nakasama ko siya sa bahay kaysa bumibisita lang ako sa inyo. Pero wag kang mag-alala. Ongoing na rin naman ang annulment natin. Napalunok si Mona at pinilit ngumiti. Okay, sana maayos agad ang annulment natin, no? Para naman maging okay na kayo ni Megan at kami ni Audrey makalipat na sa hinandamang penthouse para sa amin. Napabuntong hininga naman si Jason. Well, matagal-tagal pa rin talaga. Hanggang ngayon, hinahabol pa rin ni Megan ang pangarap niya. At hindi pa ako sure kung kailan darating ang araw na ako naman ang magiging priority niya. Napakagatlabi si Mona at inabala na lang ang sarili sa paghiheli kay Audrey. Mahal niya na si Jason kaya ayaw niyang nasasaktan ito. Kung pwede nga lang talaga na siya na lang ang mahalin nito, sana masaya rin siya. Gayunpaman hindi mangyayari yon. Kailangan niyang gisingin ang sarili mula sa kahibangan. Muling lumipas ang 1 taon, nandoon pa rin sila ni Audrey sa poder ni Jason. Kapag umuwi si Megan, nakikita niya rin naman na may amor ito sa bata. Kaya kahit paano, gumagaan ang kalooban ni Mona. Yun nga lang, sa 2 taon ng pagsasama nila, pumanaw naman si Lolo Kiko. Pero kahit paano, masaya pa rin sila dahil naabutan pa rin ito ang apo nito sa tuhod. Ngayong wala na si Lolo Kiko, mas madali na lang sa atin ang maghiwalay, di ba? Hindi na tayo mahihirapan at pwede na kayong magpakasal ni Megan. Saad niya kay Jason. Mataman siyang tiningnan ng asawa niya. Gusto mo ba talagang maghiwalay tayong dalawa? Natigilan si Mona sa paglalakad at humarap kay Jason. Oo naman, yun naman talagang plano, di ba? Hindi agad nakasagot si Jason. Halatang naguguluhan ito pero hindi gusto ni Mona na maramdaman nito yon. Alam niyang simula pa lang ng pagsasama nila, hindi na natanggal sa pagitan nila si Megan. Nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Pag-amin ni Jason. Napasinghap naman si Mona. Kay Megan? Bakit? Malapit nang maayos ang lahat. Bakit ngayon ka pa nakikipaghiwalay sa kanya? Titig na titig sa kanya si Jason. Wala na. Wala na akong nararamdaman sa kanya. At naisip ko na mas tamang gawin to. Paninindigan na lang kita bilang asawa ko at maging ama sa anak nating dalawa. Mas tama sigurong piliin ko ang responsibilidad ko sa pagkakataong ito. Umiling si Mona at mapaklang tumawa. Jason, hindi. Huwag kang magstay sa amin ni Audrey dahil iniisip mo na responsibilidad mo kami. Iniisip mo na tama to pero baka kapag tumagal na, hindi ka na maging masaya. Mas lalo tayong magkakasakitan kung huli mo nang marirealize na hindi pala talaga maganda kung ipipilit nating dalawa. Barahang umiling si Jason at namumungay ang mga matang tiningnan siya. Naguguluhan ako sa kung anong nararamdaman ko. Hindi ko alam. Nakikita kita.
Nakakasama kita at pakiramdam ko, masasaya ako kung hahayaan ko na lang kung anong meron tayo ngayon. Mas mapapanatag ako kung tayong dalawang magkasama para kay Audrey at para sa ating dalawa. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman. Iniisip niya na kung katulad niya, mahal na ba siya ni Jason? Gayunpaman, mukhang hindi talaga sila ang para sa isa't isa. Anong ginagawa mo? Bakit ginawa mo to? Umiiyak na tanong ni Jason kay Megan. Tumutulo na rin ang mga luha ng dalaga. Mahal na mahal kita. Nasira ng career ko at gusto mo pa akong iwan? Ano sa tingin mong mararamdaman ko? Jason, ayoko nito. Bumalik ka na sa akin. Naninikip ang dibdib ni Mona habang nakatingin sa mga ito. Sinugod sa ospital si Megan dahil sinubukan itong wakasan ng buhay. Halata sa dalaga na depressed na ito at talagang nabawasan ng timbang. Hindi na rin ito bumalik sa mundo ng pageantry dahil nalumpo na sa isang aksidente. Kaya hindi na makakapaglakad pa ang dalaga. Iniisip ko, mahal mo lang ba ako dahil maganda ako at normal? Naluluhang sabi ni Megan. Na walang pag-ibig mo sa akin ng mga panahong walang-wala na ako. Minahal mo ba talaga ako, Jason? Hindi, please, hindi ganon. Minahal kita, yun ang totoo. Hindi kita iniwan dahil lumpo ka na. Talagang nawala na lang talagang damdamin ko para sa'yo. Lumuhod si Jason sa tabi ni Megan habang hinahawakan ng kamay nito. Pero, I'm sorry. Please, wag mo na ulit gagawin to. Okay? Hindi na kita iiwan. Sorry talaga, Megan. Hindi ko na inisip ang mararamdaman mo. Pipilitin kong ibalik ang dating saya at pagmamahal ko sa'yo. Just please, wag mo na ulit wawakasan ang buhay mo ng ganito. Tuluyan ang umalis si Mona. Hindi niya na kayang makinig pa. Klaro na sa kanya na si Megan talaga ang pinipili ni Jason at wala siyang karapatan para gawin yon. Susundin niya na lang kung ano talaga ang naunang plano. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Mona ang puso niya sa labis na sakit. Nang makarating sa sasakyan, doon na siya umiyak ng sobra. Sa bandang huli, maiiwan siyang luhaan at tanging si Audrey lang ang kasama. At sa buhay niya, baka talagang hindi para sa kanya ang ganoong uri ng pag-ibig na nararanasan ng iba. Sa mga lumipas na taon, magkahiwalay na talaga sila ni Jason. Nakikita niya lang ito kung bibisita ito kay Audrey at kukunin ang bata para makasama. Iniiwasan niya kahit na anong malalim na interaction kay Jason at mukhang ganoon din naman ito. Tuluyan na rin namang na-annulled ang kasal nila kaya wala nang problema. Naging co-parenting ang setup nila ni Jason para kay Audrey. Hanggang sa naging 16 ang anak nila, ganoon pa rin naman. May sinabi sa akin si Audrey. Sabi ni Jason, parang nag-aalangan pa. Natigilan si Mona sa paghihiwa ng mga gulay. Pero hindi siya lumingon sa kanyang ex-husband. Nasanay na siya sa presensya nito sa paglipas ng mga taon. Magaling na rin siyang magtago ng damdamin. Ano naman, Jason? Malamig niyang tanong. Bahagya itong lumapit sa kanya bago muling nagsalita. May binanggit siya ngayon tungkol sa isang professor na nanliligaw sa'yo. Totoo ba yon? Bakit nagpapaligaw ka? Bahagyang lumingon si Mona. Ano naman sa'yo? Ano namang masama? Hindi na ba ako pwedeng ligawan? Hiwalay na tayo. Hindi na tayo kasal. Ano? Ikaw lang ang may bago tapos ako wala? Ang unfair mo naman. Gusto ko rin maranasan ang magmahal at talagang magkaroon ng normal na marriage life, no? Tumikim si Jason. Dumako ang tingin sa counter pero bumalik lang ulit sa kanya. Nagtatanong lang naman ako. I mean, kung makikipag-date ka, dapat ko naman sigurong malaman, di ba? Bumuntong hininga si Mona at bumalik sa mga gulay. It's none of your business kung sino ang kadate ko, Jason. Hindi na tayo mag-asawa. Ibinuka ni Jason ang bibig. I'm just saying, kung ikakasal ka ulit, magiging stepfather ni Audrey ang taong yon. Kapag hindi masigit sa akin, huwag ka nalang mag-asawa ulit. Kailangan mong mag-ingat. Dapat kang pumili ng taong magmamahal din sa anak natin, na may mabuting hangarin din. Yan lang naman ang punto. Kaya dapat, updated ako sa mga ganap mo. Kailangan may opinyon ako sa mga lalaking papapasukin mo sa buhay ninyong mag-ina. Muling huminto ang kutsilyo ni Mona. Sa wakas ay ibinaba niya yon at bumaling kay Jason. Bakit? May pakialam ka, Jason? Annulled na tayo. Hindi mo na to concern. Kay Audrey dapat ang inaalala mo at hindi ako. Bahagyang namula ang mukha ni Jason at pinasadahan ng kamay ang buhok.
Ayoko lang na magkamali ka. I mean, may pakialam din ako kay Audrey. Anak natin siyang dalawa. Nanay ka niya kaya may pakialam din ako sa'yo. Kumunat ang noon ni Mona. Maaari mong alagaan at pakialam ng buhay ni Audrey nang hindi nakikialam sa personal na buhay ko, Jason. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung sino ang dapat kong i-date o hindi. Hindi na ako bumabata. Gusto ko namang may makasama pa rin hanggang sa pagtanda. Gusto ko ng asawa, yung mamahalin ako at kaya kong bigyan ng marriage na walang sabit. Si Jason ay mukhang makikipagtalo pa, ngunit tumigil na rin naman. Umiwas ito ng tingin at umigting ang panga. Pagkaraan ng ilang sandali, muli itong tumikhim. Okay, sige na, sorry. Pero iniisip ko pa rin na dapat kang mag-ingat. Yun lang. Ayokong masaktan kayo ni Audrey. Balumanay na sabi ni Jason. Tumango si Mona ngunit naniningkit ang kanyang mga mata nang may sumagi sa kanyang isipan. Ikaw, bakit hindi ka magpakasal kay Megan? Gaano mo na siya katagal kasama? At annulled na ang kasal natin. Ano pang hinihintay ninyo? Hindi na sumagot si Jason at nakita niyang may namumuo ng luha sa mga mata nito. Para bang hirap na hirap ang kalooban nito pero wala na siyang pakialam. Nahihirapan na rin si Mona na magmahal kay Jason. Palagi na lang may kahati. Palagi na lang may kaagaw. Muling tumingin sa kanya si Jason at halos magmakaawa na sa kanya. Simula nang mawala ng bisa ang kasal natin, mas talo ka pang lumayo. Halos nandidiri ka na yata sa akin. Ni ayaw mo kong makita o mahawakan man lang. Nasasaktan ako. Umiwas ng tingin si Mona. Ano bang aasahan mong gagawin ko? Yakapin ka? Mag-ex na tayo. Suminghap si Jason at titig na titig sa kanya ang malungkot nitong mga mata. Huwag kang ganyan sa tuwing magkikita tayo. Pwede ba yun? Kahit hindi na tayo, may pakialam pa rin ako sa'yo. Nag-aalala pa rin ako sa'yo, Mona. Marahan siyang umiling. Hindi ko kailangan ng pag-alala mo, Jason. Ayoko talaga. Ingatan mo na lang si Audrey kapag nasa iyo siya. Matagal ka nang umalis sa buhay ko, kaya huwag ka nang mangialam pa sa mga desisyon ko. Saglit na nakatayo doon si Jason at bumagsak ang mga balikat. Ngunit hindi na ito muling nagsalita pa. Bumalik si Mona sa kanyang pagluluto. Hanggang ganoon na lang palagi. May tensyon at mga problemang naiiwan na lang na nakabitin. Kanya-kanya na nga sila ng buhay. Si Audrey na lang din ang tanging nagkokonekta sa mga buhay nila. Si Jason nanatili sa tabi ni Megan. Samantalang siya nagkaroon ng ilang mga boyfriend pero kahit isa, wala rin talagang tumagal at gusto niyang pakasalan. Kaya habang tumatanda, unti-unti niya na lang din tinatanggap na single na lang talaga siya. Tuwing magkikita na lang tayo, palagi mo na lang akong sinusungitan. Natatawang sabi ni Jason sa kanya. Graduation ng anak natin sa college, oh. Matatanda na tayo, ganyan ka pa rin. Napairap naman si Mona. Tigilan mo ako. Kumukulo na naman ang dugo ko sa'yo. Ngumisi naman si Jason at bahagya pa siyang sinagi. Ganda mo ngayon. Napangiwi naman siya. Alam ko naman yon. Ikaw nga, ang dami mo na rin puting buhok. Matanda ka na talaga. Humalakak naman si Jason. May pangpaitim pa naman ng buhok. Saka kaya pa. Tumaas ang isang kilay ni Mona. Anong pinagsasasabi mo? Kaya pang lumandi. May pagkindat pa ang gurang na si Jason. Napairap naman siya at nanunuyang tumawa. Tigilan mo ako, matanda ka na. Hindi ka na katulad ng dati. Ang dami mong alam. Maraming taon ang lumipas at ang pag-ibig ni Mona nananatili na lang na lihim. Nagkaroon man siya ng ibang boyfriend, nananatiling mas matindi ang pag-ibig niya para kay Jason. Kaya hindi nakakatulong na nagpaparamdam sa kanya ang ama ni Audrey. 3 taon ang nakakaraan simula nang pumanaw si Megan dahil sa sakit. Talagang habang buhay itong naging lumpo at nanatili si Jason sa tabi ni Megan hanggang sa huling sandali. Gayunpaman, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit hindi nagpakasal sina Jason at Megan. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Jason sa kanya. Naiinis siya na hindi matigil ang kadaldalan ng dati niyang asawa. Saan na naman? Na naghiwalay tayo muna. Malungkot na sabi ni Jason. Malungkot lang ako na hindi natin nabigyan ng buong pamilya si Audrey. Naging masaya naman ang anak natin. Saad ni Mona at tinanaw ang anak niyang kasama rin sa mga gagraduate ng araw na yon. Naging casual naman tayo sa isa't isa at sinikap na parehong nasa tabi niya kapag kailangan niya. Tanungin mo siya ngayon at sasabihin niya lang sa'yo
na mahal niya tayong dalawa. Alam kong hindi siya nakaramdam ng pagkukulang kahit isang beses sa parte nating dalawa sa buhay ni Audrey. Hindi na muling nagsalita si Jason, kaya natahimik na rin naman siya. Maya-maya'y natapos na rin naman ang graduation ni Audrey. Pareho silang pumapalakpak ni Jason at para silang siraulo na nagtutunggali sa pagpalakpak. Ibaba mo ang kamay mo. Mas malaki ang ambag ko sa anak ko. Pangaasar ni Jason sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay para ibaba. Pero binaba niya rin ang kamay nito at mas lalong nilakasan ang pagpalakpak. Bakit? Ikaw ang umire? Ikaw ang nagdala ng 9 months? Manahimik ka. Sa akin mas lumaki si Audrey. Humalakak naman si Jason at hinawakan pa ulit ang kamay niya para pigilan sa pagpalakpak. Excuse me, mas magkaugali kami. Hindi siya mahilig kay strawberry shortcake at sa pink. Mas kamukha ko rin siya. Mas malaki ang ambag ko. Napairap naman si Mona. Nahihirapan talaga siyang magsungit kapag nangaasar si Jason. Talagang napipikon lang siya ng malala. Maya-maya'y bumaba ang tingin niya sa kamay ni Jason. Hindi na nito inalis ang pagkakahawak sa kanya. Ngiti-ngiti pa kaya alam niyang sinadya nito iyon. Hinampas ni Mona ang kamay ng dati niyang asawa. Chansing ka. Style mo talaga, no? Ano naman ang ginagawa ko sa'yo? Parang hawak lang. Natatawang sabi ni Jason. Alam mo, napagtanto ko lang. Isang beses lang may nangyari sa atin noon, ano? Pagkatapos noon, hindi na nasundan. Bahagyan niya itong itinulak. At anong gusto mong iparating? Layuan mo nga ako. Hindi mo na ako asawa. Manahimik ka. Umuna na si Mona na salubungin ng anak nila. Nangingilabo talaga siya sa kalandian ni Jason. Kung kailan tumanda, mas lalong naging malandi. Sa mga lumipas na buwan, naging okay naman ang takbo ng mga buhay nila. May sariling negosyo na si Mona, kaya kahit bigyan siya ng pera ni Jason, naiipon niya lang talaga. Hindi niya naman magamit ang kay Audrey dahil ito na rin naman ang nagmana ng mga ari-arian ni Jason. Kaya tinutulungan na lang ni Mona ang mga pamangkin niya o kaya'y palagi siyang may reach out program para sa mga mahihirap na community. Okay na naman ang dali ng lahat kung hindi lang may dumating na balita sa kanila. Mona, pagsabihin mo yung anak mo, naloka ako. Sabi ni Evelyn sa kanya. Nakita ko, nakikipag-date sa construction worker. Mukhang maasim. Napasinghap si Mona. Sigurado ka ba? Tumango si Evelyn. Ay oo, nagulat ako dyan sa inaanak ko na yan. Alam ko namang hindi kayo matapobre ni Jason. Pero yung anak ninyo, mayaman, successful, engineer at maganda. Bakit babagsak doon sa mukhang maasim na construction worker na yon? Hindi na makapamili. Hindi naman sa nanglalait ako ha. Pero ang naaalala ko talaga sa kinahuhumalingan ni Audrey, yung mga nakasakay sa basura ng truck na sumisit-sit at kumakaway sa atin nung dalaga tayo. Nanlaki ang mga mata ni Mona. Naaalarma talaga siya. Hindi rin naman siya madaling manghusga pero iniisip niya na kung bakit sa ganoon babagsak si Audrey. Napakadaming lalaki ang pwedeng makasalamuha at nawiwindang na agad si Mona. Aray ko! Mona, sandali! Bulalas ni Jason habang hinahampas niya ang braso nito. Hindi ko rin naman alam. Anong hindi mo alam? Pinamiwangan niya si Jason. Nagtatrabaho ang anak mo sa kumpanya mo. Tapos hindi mo alam na may pumuporma ng construction worker. Oo na, okay lang sa akin ang construction worker pero mukha raw maasim sabi ni Evelyn. Corny naman ako dating manamit pero hindi naman ako maasim. Tumango naman si Jason at pinapakalma siya. Oo, alam ko, hindi ka maasim. Amoy strawberry ka nga. Tanda ko pa naman. Mas lalo niyang hinampas ang dating asawa. Kailan ka ba titino? Seryoso ako dito. Kapag yun nakatuluyan ng anak natin, malilintikan ka sa akin, Jason. Humalakak naman ito at tumango. Oo na, mamaya sasabihin ko si Audrey. Ipakilala sa atin ang boyfriend niya. Tumango naman si Mona at hindi pa rin mapakali. Masunuring anak si Audrey, kailanman ay hindi ito nagkaroon ng boyfriend. Kung may crush, ikinukwento naman sa kanya palagi. Kaya hindi niya maiwasang mag-alala ngayon na may boyfriend ito at hindi man lang sinasabi sa kanya. Hindi naman siya nanghuhusga. Walang pakialam si Mona kung mayaman o mahirap. Baka nga ganoon din ang nasa isip ni Jason. Pero hindi niya talaga maiwasang mag-alala. Gusto niyang makilatis ang nobyo ng anak nila. Pero praktikal na rin mag-isip si Mona. Kahit alam niyang kaya ni Audrey na buhayin ang sarili, mahalaga pa rin sa kanya ang lalaking kayang paangatin ang sarili sa sariling paraan.
Naniniwala si Mona na ang lalaking kayang mas maging mahusay at sigurado sa gustong patunguhan, mahahawakan din ng maayos ang pamilya. Ganoong klase ng lalaki ang gusto niya para kay Audrey. At mas lalo siyang hindi naging kumbinsido nang makita si Edgar, ang lalaking kinahuhumalingan ng anak nila ni Jason. Magandang araw po, Mommy, Daddy. Ako po si Edgar. Nakangiting bati ni Edgar sa kanila. Parang biglang nangilabot si Mona. Magandang araw din. Bumulong sa kanya si Jason. Mas mukha pa akong bata sa boyfriend ng anak natin. Siniko niya naman ang dating asawa at hilaw ang ngiti na tumingin sa anak niya. Mommy at Daddy, parang ang advance naman ang tawag sa amin ng boyfriend mo, anak. Matamis na ngumiti si Audrey. Sinabi ko po kasi sa kanya, Mommy. Sigurado na po ako kay Edgar. Gusto ko po na siya po ang makasama ko hanggang sa pagtanda. Parang biglang nahilo si Mona sa sinabi ni Audrey. Muli niyang tiningnan si Edgar na muling ngumiti sa kanya. Medyo may bilbilang tiyan. Naka-checkered pa na long sleeves at maraming pimples sa mukha nito. Ang buhok, parang buhol ng Barbie na wala ng sustansya. 23 pa lang ang binata pero mas hot, mas gwapo at mas bata pang tingnan si Jason. Tumikhim ang dati niyang asawa. Ilang buwan na ba kayo ni Edgar, anak? Paano kayo nagkakilala? Paano mo niligawan ng anak ko, Edgar? Sumagot naman agad ang boyfriend ng anak niya. Na-love at first sight po kami sa isa't isa. Gwapong-gwapo po siya sa akin, Daddy. Hindi ba, bebe ko? In love ka na agad sa akin? Ngumiti naman si Audrey at hinawakan ng kamay ni Edgar. Yes, bebe ko. Naubo si Jason sa kinakain nitong steak. Samantala, nasamid naman si Mona sa iniinom niyang juice. Halatang hindi sila makapaniwala sa sweetness na nakikita nila sa harap nila. Nagpatuloy pa si Edgar sa pagkakwento. Palagi po akong nagpapapansin dito sa bebe ko. Nagpapapansin din po pala siya sa akin. Hanggang sa may babae po kasi akong kapitbahay na gustong-gusto po ako at naghahabol sa akin. Pinutol agad ito ni Jason. Uwe, hinahabol ka pa sa lagay na yan? Tumango naman si Edgar at punong-puno ng pagmamahal na tumingin kay Audrey. Opo, Daddy. Sobrang nasaktan po ako noon dahil nagselos po noon ng bebe ko. Pero simula po ng araw na yon, mas napagtanto kong mahal na mahal po namin ang isa't isa ni Audrey. Sinapo ni Mona ang kanyang ulo. Biglang sumakit ang batok niya sa mga sinasabi ni Edgar. Hindi pa nga siya nakakaget over sa mommy at daddy nito, yun at malalaman niyang selosa pa palang anak nila. Bumulong sa kanya si Jason. Gusto mo pa ba ng chicken, Mommy? Pinandilatan niya naman ang tumatawag si Jason. Baka marinig pa yon ng anak nila at ma-offend ito. Mayami dessert naman ang sinerve ng mga kasambahay. Tanghulo yon kaya medyo matigas. Matiwasay na sana silang kumakain nang biglang magreklamo si Edgar. Aray, bebe ko. Nagulat naman si Mona at agad na naalarma. Pero nanlaki palalo ang mga mata niya nang sumama ang dalawang ngipin ni Edgar sa tanghulo. Sa kanya napagtanto na pustiso pala yon. Muntik nang bumunghalit ng tawa si Jason kaya kinurot niya na sa hita. Yumuko si Jason at hindi talaga kayang pigilan ng tawa. Sumubsob ito sa braso niya at doon nagtago. Hindi niya na rin masaway. Naninikip na kasi talaga ang dibdib ni Mona sa pagpigil ng tawa. Kaso, napansin pa rin sila ni Audrey at nagagalit na tumayo. Kanina ko pa po kayo napapansin. Paulit-ulit niyo pong pinagtatawanan ng boyfriend ko. Nakaka-offend po kayo. Nanginginig ang mga salita ni Mona. Hindi alam kung natatawa o kinakabahan na. Anak, sorry. Sorry, natawa lang. Hinila ni Audrey ang kamay ni Edgar at puno ng hinanakit ang mga mata. Alam ko pong hindi katulad ni Edgar ang inaasahan niyo pong maging boyfriend ko. Pero mahal ko pong bebe ko. Tumango naman si Edgar na nagmamadaling ibinalik ang pustiso. Opo, nagmamahalan po kami, Mommy and Daddy. Nagpatuloy pa si Audrey. Kung hindi niyo po kayang matanggap kami, wala na po akong pakialam. At kahit itakwil niyo po ako, wala po akong pakialam. Si Edgar po ang gusto kong makasama habang buhay at pakakasalan ko po siya. Dalaglag na ang panga ni Mona nang mag-walk out ang dalawa. Nagulantang siya sa mga sinabi ni Audrey. Mukhang sigurado na talagang anak nila kay Edgar. Hinampas ni Mona ang dating asawa. Anong gagawin nating dalawa? Lintik ka, sana pinigilan mong tawa mo, diba? Ang hirap.
Bulalas ni Jason. Mauutot na ako kapag pinigilan ko pa. Napairap si Mona. Ano? Magpapakasal daw ang anak mo sa lalaking yon. Kailangan nating pigilan, Jason. Kapag wala tayong ginawa, maririndi ka sa kaka-mommy and daddy ng boyfriend ng anak mo. Nag-aalala pa ako dahil ilang buwan pa lang yung boyfriend ng Edgar na yon. Baka nabibigla lang ang anak natin sa desisyon niya. Padalos-dalos at gusto nang magpakasal. Nahimasmasan na rin naman si Jason at sandaling nag-isip. Anong gagawin natin? Maganda na hindi tumingin sa panlabas ang anak natin pero nakakabahala na rin nga. Bakit parang ang bilis ng lahat? Kailangan natin siyang pigilan bago mahuli ang lahat. At dumating na nga ang kinatatakutan nila. Nagulat na lang sila ni Jason na nagtana ng dalawa. Mabuti na lang, maraming connection si Jason kaya mabilis nilang nahanap. Nasa beach resort ang dalawa at ang nakakatawa pa, nandoon ang dalawa sa beach resort kung saan nagsimula ang lahat sa kanila ni Jason. Naalala mo ba? Tanong ng dati niyang asawa. Dito nabuo si Audrey. Dito mo ako ginapang. Hinampas niya agad ang tiyan ni Jason at tumingin sa receptionist. Sure ka ba na isang kwarto na lang ang natitira? Wala na bang ibang available? Kahit gaano kamahal kukunin ko, basta hiwalay lang kami ng lalaking to. I'm sorry ma'am, magalang na sabi ng babae sa kanya. Pero isang kwarto na lang po talagang available. Napabuntong hininga si Mona. Wala siyang nagawa kundi ang magsama sila sa iisang kwarto. Kailangan nilang magstay doon para mag-spy kina Audrey at Edgar. Pero paano nila magagawa yon kung ang mga lumang sugat ang nagbubukas sa kanila ni Jason? Kahit ang tagal na, parang ang linaw pa sa akin ang lahat ng nangyari. Marahang sabi ni Jason. Pareho na silang nakahiga sa kama at magkaharap. Ngumiwi naman si Mona. Madilim ng gabing yon, saka akala mo, ako si Megan. Titig na titig sa kanya si Jason. Minsan, naisip mo ba na baka tayo talagang nakatadhana sa isa't isa? Kasi bakit ganito? Pagkatapos ng lahat, tayo pa rin ang magkasama ngayon. Marahang umiling si Mona. Hindi tayo magkasama. Matagal ng panahon tayo na naghiwalay at wala naman talagang pag-ibig na namagitan sa atin simula pa lang. Namungay ang mga mata ni Jason. Wala ba talaga? Mona, kahit kaunti, hindi mo ba talaga ako minahal? Matulog na tayo. Tatalikuran niya na sana ito ng higa pero hinawakan ni Jason ang mukha niya. Kasi ako, minahal kita at mahal pa rin kita. Buong pusong sabi nito sa kanya. Umiling si Mona at pilit na iniwas ang mukha niya. Hindi niya alam kung bakit sa mga nakalipas na mga taon, naduduwag pa rin siya. Siguro nakokonsensya siya na hindi naging masaya si Megan kahit ito naman ang pinili ni Jason. Namumuo ang mga luha ng dati niyang asawa at mas lalo siyang hinila. Matagal na. Malaki na ang anak natin. Matatanda na rin naman tayo pero ang puso ko, parang paulit-ulit kang minamahal. Kaya nasasaktan ako na paulit-ulit mo kong sinusungitan at iniiwasan. Marahang itinulak ni Mona si Jason. Ano ba? Hindi ka ba nakokonsensya? 3 taon pa lang ang nakakalipas simula nang pumanaw si Megan. Tapos sasabihin mong mahal mo ko? Pumatak sa unan ang luha ni Jason. Alam kong hindi ka mangmang. Pinili ko si Megan dahil naawa ko at pakiramdam ko nasaktan ko siya ng sobra. Pero hindi kami naging masaya at ramdam niya rin na hindi ko na siya mahal. Alam niya na ikaw ang mahal ko. Pero nagsakripisyo. Pilit kong tinago ang pagmamahal ko dahil inuusig ako ng konsensya ko. Dahil kahit hindi ko intensyon, pinaasa ko ng sobra si Megan noon. Alam kong naiintindihan mo yun. Kasi yun din ang ginawa ko. Kasi alam nating dalawa na sa pagkakamali natin nagsimula ang lahat. Napakagatlabi si Mona. Pilit niyang pinipigilan ang mga luha. Hindi niya na gustong balikan ang nakaraan. Marami siyang panghihinayang pero yun at binabalik na naman ni Jason ang lahat. Mona, ikaw ang mahal ko. Sa ilang taon na nagsama tayo, nakilala kita at nahulog ang loob ko sa'yo. Garal-galang boses na sabi ni Jason. Hindi mo ba naisip na baka tayo talaga? Dahil bakit kahit pagkatapos ng maraming taon, tayo pa rin ang magkasama ngayon? Bakit kahit ilang taon kong nakasama si Megan, bakit hindi na nawalang pagmamahal ko sa'yo? Umalpas ang mga hikbi sa bibig ni Mona. Ang hirap mong mahalin, Jason, dahil kahit anong gawin ko, naiisip ko pa rin na masasaktan si Megan. Nakita ko rin siya nang sinugod siya nun sa ospital. Parang gumuho ang mundo niya nang iniwan mo siya.
At kahit hindi naman natin ginusto, alam kong may parte ako sa pagiging miserable niya. Bakit? Sinapo ni Jason ang mukha niya. Hindi ba tayo nagdusang dalawa? Mona, pareho nating pinigilan ang pagmamahal sa isa't isa. Nagtiis tayong hindi bigyan ng buong pamilya si Audrey para intindihin palagi si Megan. Ngayon, bakit hindi pa rin pwede? Bakit kailangan pa rin nating dalhin sa alaala natin ang pagkakamaling hindi naman talaga natin sinasadya? Gusto kong sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Matanda na tayo at ayokong mawala sa mundo na hindi man lang nararanasang sumaya sa piling mo. Mahal na mahal kita. I'm sorry. I'm sorry din para sa mga taong nasayang. I'm sorry, love. Puno ng emosyon na sabi nito sa kanya. Simula ng araw na yon, mas naging open na si Mona kay Jason. Para ulit silang mga teenager na nasa isang relasyon. Hinayaan na lang din nila ang anak nila sa gusto nitong gawin kasama si Edgar. In-enjoy na lang nila ang staycation nila roon. Pero ang lahat ng naganap, mukhang pakululang ng mga taong mga mahal niya sa buhay. Teka, Audrey, Evelyn, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Mona pagkagising sa umaga. Nagulat din dahil wala na sa tabi niya si Jason. Napangiti naman agad si Audrey na ayos at naka-white dress. Magbihis ka na po, mami. Ikakasal na po kami ni Edgar. Napasinghap si Mona pero pilit niya rin namang tinanggap na baka nga mahal ni Audrey si Edgar. Maya-may inayusan na siya ng glam team na kinuha ni Audrey para sa kanya. Pero nagugulantang siya sa mga nakikita. Teka lang, bakit ball gown ang ipapasuot niyo sa akin? Huwag yan, baka matalbugan ko ang anak ko sa mismong wedding niya. Nag-aalalang sabi ni Mona. Tumawa naman ang stylist. Of course not, madam. Mas magarbo pa po ang wedding gown ng anak ninyo. Don't worry po. Hindi na muling tumutol pa si Mona. Pero umuusbong na ang kaba sa kanyang dibdib. May kutob siya pero hindi niya batid kung tama ba ang kanyang iniisip. Nang bumaba na siya sa hotel, tinulungan na siyang makababa ng mga staff. Maya-may nakasalubong niya si Edgar. Oh, bakit nandito ka pa? Ikakasal na kayo ng anak ko, di ba? Gulat na tanong ni Mona. Tumawa naman si Edgar. Magkaibigan lang po kami ng anak ninyo, Ma'am Mona. Ang totoo po niyan, gimmick lang po namin ang lahat para magkaroon po kayo ng time na magsama ni Sir Jason. Palagi niyo raw po kasing iniiwasan ng daddy ni Audrey. Alam po ni Sir Jason na matataranta po kayo kapag nalaman yung gusto ng magpakasal ni Audrey. Sa sinabing yun ni Edgar, mas lalong naging malinaw ang lahat sa kanya. At nang makita niyang setup na beach wedding, halos maiyak na siya sa sobrang saya. Nandoon ang lahat ng mga kamag-anak niya. Naiiyak siya dahil muli na naman siyang ikakasal sa lalaking pinakamamahal niya. Habang naglalakad siya palapit kay Jason, nakita niyang umiiyak ito ng labis. Siguro may kakaiba lang talaga sa lugar at pagkakataong yon. Doon nagsimula lahat at ang kasal na mayroon sila. Hindi na pinilit at pawang mahal na ang isa't isa. Alam mo, pinunasan agad ni Mona ang mga luha habang nagsasalita sa microphone. May nanghula sa akin noon. Kasama ko si Evelyn. Kumakain kami ng balot. Tapos gulong-gulo pa ako na iniisip ko kung anong gagawin ko kapag nalaman kong buntis ako. Napatingin siya kay Audrey na wala na ring tigil ang pagluha. Malalapit sa puso ni Mona ang lahat ng bisita kaya siguro sa mga ito, alam ang kwento nila ni Jason. Muli siyang tumingin sa kanyang groom na namumuo na naman ang mga luha. Sabi niya, malas daw at swerte ako sa pag-ibig. Malas kasi magmamahal daw ako ng lalaking may mahal ng iba. I'm sorry. Usal ni Jason kasabay ng pagpatak ng mga luha. I love you now. Mahal na kita. Alam ko yon. Natatawang sabi ni Mona at umiiyak pa rin. Pero ang sabi ng Ale, swerte daw ako dahil 3 beses akong pakakasalan. Akala ko, puro iba-ibang lalaki at puro failed marriage lang. Yun pala, 3 beses akong pakakasalan ng lalaking minamahal ko. Napangiti si Jason. Kahit saan, kahit kailan. Hindi ako magsasawang pakasalan ka para makita mong tayo talaga at mahal na mahal kita. Muli siyang napaiyak at napayakap na lang kay Jason. Hindi niya na matapos ang sinasabi niya. Punong-puno ng pagmamahal ang puso ni Mona at sa pagkakataong yon, naniniwala siya na baka nga sila talaga ang nilaan ng Diyos para sa isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na posible pa rin sa buhay ang pangalawang pagkakataon. Gayunpaman,
Binibigay lang yon kung minsan sa mga taong mas deserving at marunong matuto sa mga pinagdaanan sa bawat panahon. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.